Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. May mga nakapila tayo video na. Shout out sa inyong lahat. Shout out. Ikaw na nanonood sa akin, shout out. Shortcut na lang no. Ikaw na may birthday ngayon, happy birthday at shout out sa'yo kung sino ka man. 'Di ba? Wala lang time kasi nagmamadali ako So, unahin natin itong video na to. So, sabi dito, kuha sa CCTV daw. Pagmasdan yung paggalaw, grabe nakakilabot. Ano yung paggalaw? Unang-una, hindi ko nakita saan banda ba yung gumalaw. Unang-una, kabulshitan ito dahil hindi naman ito CCTV. 'Di ba? Tapos, parang gumagalaw. Ang daming tanga. No? CCTV ba ito, men? Hindi naman CCTV ito Ginagago lang kayo na itong RC Del Manuel na to Yung sako daw sa loob gumagalaw. Nasaan yung gumalaw? Ewan ko, hindi ko nakikita. Kung may gumalaw man dyan, ang kabulshitan dito, hindi yan CCTV. Cellphone yan. Medyo gumagalaw-galaw pa nga yung yung may hawak ng cellphone, hindi siya steady gumagalaw-galaw pa Ano naman, ginagago tayo Next! Ano to? Ito galing kay Tito J. Muzo. Multo daw sa time-lapse video. Sige, panoorin nga natin to, men. Nakita nyo ba itong nakakatakot na video tungkol sa di umano'y multo ng isang batang babae na nakuhaan sa isang time-lapse na video? Ang nasabing video ay inupload ni TikTok user Yana sa kanyang account. Ayon kay Yana, rumenta sila ng isang place malapit sa beach para siya at ang kanyang pamilya ay magbakasyon. Habang sila ay kumakain ng hapunan ay naisipan ni Yana na mag-record ng isang time-lapse video. Kasagsagan ito ng bagyong uwan kaya habang sila ay kumakain ay bigla na lang nag-brown out. Di katagalan ay bumalik naman yung kuryente pero kinagabihan, isang tito ni Yana ang di umano'y binangungot sa bahay na yun. Ayon sa kanyang tito, isang batang babae daw ang yumayakap sa kanya, dahilan para siya ay magsusumigaw sa takot. Muling binalikan ni Yana yung time-lapse video at nagulat siya sa kanyang nakita. Talagang doon pa nga lang yung claim na yung bullshit na Nung may binangungot kang isang kasama, talagang babalikan mo talaga. Parang alam mo na agad na magpapakita doon sa time-lapse video. At nagulat siya sa kanyang nakita dahil may iba pa pala silang kasama sa bahay na yon. Asan? Nasaan banda? Ayun. Ito. Time-lapse yan Nakita nyo ba itong nakakatakot na video tungkol Hindi sa... naman yun. Kasi dahil time-lapse yan, lahat yan, mabilis yung nangyayari. At
kung isang makikita time-lapse nyo, video. Kasagsagan ito ng bagyong Uwan, sana ba kaya yung habang sila mismong ay video? Kasi ito, sa Ayaw sa Gusto Mo, may mga kasama kasi sila na na mahahaba din ang buhok. Then suddenly, di ba, nag-brown out dahil nga bagyo. Siyempre, hindi mo na madidetermine yung sinasabing multo na nakikita na yon. Isa yan sa mga kasama nila na saktong pumunta doon, na-capture siya ng time-lapse. Kasi yung time-lapse na yan, ang pagkakaalam ko dyan, every minute, isang isang picture eh. 'Di ba? Alam mo, after 1 minute picture, after 1 minute picture, o yung iba, pag sobrang tagal, every 2 minutes picture. Kasi maraming nawawala dun eh. So kung yan ay multo man, i-ano nga natin para makita nyo. Ano yung tumutunog na yun? Lagyan natin ng filter ha. So yan, yun doon. Pwede kasing kasama nila yan eh. At madilim yan. Malamang magiging magiging madilim din yung damit. Hindi ito time-lapse na yung video. yung na nga lang eh, yung kwento na nga lang bullshit na agad eh. Yung may binangungot siyang tito tapos naisipan niya daw i-replay yung time-lapse. Parang talagang yung pagkakabangungot ng tito niya yung reason. Kaya niya ni-replay yung I don't buy that bullshit. Pero kung nasa sa inyo pa rin. Kasi tinanong ako sa akin po yun. Ngayon kung maniniwala kayo na multo yan, 'di ba? Bahala kayo. Kalayaan niyo po yun. Huwag niyong kalimutan may kalayaan din po akong hindi maniwala. Next. Next video. Ito, isa na naman. Sino daw yung dumaan? Panoorin natin to. Itong nakakatakot na video na inupload ni TikTok user She sa kanyang profile. Ayon kay She na sa tingin ko ay isang videographer, tinitignan niya yung mga clips sa isang wedding shoot nang may mapansin siyang kakaiba. Sa pagkakatanda niya, noong mga panahon na ito ay 5 silang magkakasama sa hallway. Siya at yung dalawa niyang katim ay nasa likod ng camera habang yung dalawang coordinators naman ay yung makikitang nag-aayos ng gown sa video. Sa pagkakaalam nilang 5 ay wala naman daw taong dumaan sa harap ng camera noong Sa pagkakaalam nyo. mga panahon na yon. Kaya Parang nareakan ko na yata ito. labis ang kanilang Biglang may pagtataka nang umano sa makita harap. nila ito. So ito tingnan natin. Actually, baka kasama nyo to eh. Kasi yung word lang na sa pagkakaalam nyo, minsan mga kababayan ko, para lang ma-fulfill yung paranormal at para hindi mabasag yung fantasy, paninindigan na natin na talagang walang dumaan sa harap eh. Pero clearly makikita nyo naman dito, yung buhok, tapos nakikita yung damit niya na parang naka-hoodie pa. 'Di ba? I don't think na to na multo. Now, ang tatanungin niya, lahat na lang sa'yo hindi totoo. Yun nga tingin ko eh. Anong gagawin ko? Kayo kung multo yan, edi multo. 'Di ba? Tapos hindi mo explain. Paano mo ma-explain? Paano nyo ma-explain din na multo yan? 'Di ba? Sige, kung multo yan para sa inyo, multo. Pero sa akin hindi. Kasi unang-una, wala namang CCTV. Lagi niyong tatandaan ang default lagi, hindi ito kababalaghan. 'Di ba? Lahat ng nakikita natin na video ng multo di umano, ang default lagi na nasa isip nyo, hindi yan kababalaghan. Until such time na ma-explain na nung nakakuha nung video na multo nga yan. Paano niya ma-explain yun? Dapat bigyan mo kami ng kuha ng CCTV, ma-ensure natin na wala talagang dumaan sa harap ng camera nila. Now,
Kung yan ay kwento lang na, hindi, alam namin walang dumaan sa harap ng camera. Hindi pwede, alam nyo lang yun eh. Paano kung hindi? 'Di ba? Kailangan may solid tayo na pagbabatayan. Until walang solid na pagbabatayan, dapat by default, ito ay hindi multo. Yun dapat ang thinking natin lagi. Ito ay hindi multo by default. Magiging multo lang yan pag napatunayan talaga nila na walang dumaan sa harap ng camera. 'Di ba? Eh ngayon, mapapatunayan ba nila? Wala, kwento lang naman eh. Na kahit ako, halimbawa, 'di ba? May makikita nyo sa camera, bigla may dumaan, oh. 'Di ba? May dumaan sa harap ng camera ko, 'di ba? Oh. Alam ko, nung time na kinukunan yan, wala naman dumaan sa harap ng camera ko eh. Mabe-verify nyo ba yon yung claim ko na yon? 'Di ba? O, ulitin natin ha. May dadaan sa harap ng ano ko. Alam ko, nung time na yan, wala eh. O, paano nyo ngayon mapapatunayan yon na nagsisinungaling ako? May CCTV ba kayo na nakita nyo tong screwdriver, ginaganyan ko lang sa harap? Hindi nyo naman makikita yun eh. Magbabase lang kayo sa kwento ko. 'Di ba? Pero sa mga mapapaniwalain, sa mga autopaniwala, pag sinabi kong ito alam mo, ay, kamusta ka na? Tapos bigla may dumaan sa harap ko na hindi maipaliwanag. Ay, ano yun? Ano yung dumaan na yun? Eh, sasakyan na iba yung mga mapaniwalain. Sasakyan na yun. Kasi alam ko nung time na yun, wala namang ganun eh. Diba? Pero bandang huli, kung gusto nyo maniwala doon, maniwala kayo. Huwag nyo akong paniniwalaan. Para wala tayong away. Next! Ito kay Midnight the Healer. Matagal ko nang nakikita to si Midnight the Healer. Nakalagay dito, cancer patient from Paris, France. Umuwi para magpa-check kay Midnight. Kulam pala. Diba? So, cancer patient siya. Nagpa-check. Nagpa-check lang. Hindi mo mapapagaling? Wait lang ha. Walang sounds. Sagot ng oo. Ayoko sa'yo! Ayaw mo sa akin? Ayaw! Bakit ayaw mo sa akin? Pangit! Pangit ka? Oh! Titigil lang ng tangit hindi. Ang pangit eh! Pinandilatan si Midnight ng mangkukulam. Bakit yan? Hindi ko alam. Kasi pag ito'y kulang, pag natanggal ko yung kulang, walang iiitong sir. Di gaya kung pang-doktor talaga ng cancer. May dilimitado lang po ito tulong. Ano sabi? Kulang, walang iiitong sir. Di gaya kung pang-doktor talaga ng cancer. Titigil lang ng tangit hindi. Ang pangit eh! Yun yung pangit. Bakit yan? Hindi ko alam. Kasi pag ito'y kulang, pag natanggal ko yung kulang, walang iiitong sir. Di gaya kung pang-doktor talaga ng cancer. So kung kulam daw yon, pag natanggal niya, gagaling. Yun ang pagkakarinig ko eh. Pero correct me if I'm wrong ha. So pag talagang cancer yan, limitado lang daw magiging tulong niya. Dilimitado lang po ito tulong. Ito, asawa. Pero wala eh. Wala yan. Hindi ko mag-video, diba? Ayoko mga anak ko, dalawa. Si ate? Hindi, Ah, ko siya kaibigan. hindi ito si ate. Pag hindi pantay, Ilan taon na ba kayo? 64. Ilan ba kayo? Matanda na nga ako. hindi pa naman ako nakukulam, pantay pa naman. Ay, nagkasakit, mas bata pa eh. More than 2 years. Okay, wala naman po kayong sakit sa puso, high blood. Wala na. High blood. Lagi po ba kayong high blood? Hindi naman lagi. Sometimes normal, pero hindi ko siya. Ano po pangalan po ninyo? Sa pagdadalaga pa kailangan. Marcelina Ramos Set? Set. Set. S-E-T-H.
No, SET ba? Okay, Marcelina Set. Ramos. Set. Sa pagkadalaga po yun. Pagkadalaga pa. Yung mother ko Ramos. Birthday po niya. December 24, 1958. Matibig po ang birthday niya. Ano? Matipid ang birthday. Oo nga naman, ano, pag December 24 ang birthday mo, isang handaan na lang. Tinanong ni Midnight ang pasyente kung kaya. Ano? Kaya nyo kayong puwersa. Aha. Tinanong ni Midnight ng pasyente kung kaya ba pumuwersa dahil siya ay cancer patient. 30 plus chemo at may hypertension din. What do you mean pumuwersa? Kaya. Okay lang. Dito pinadadaan yung chemo session ko. Siguro kaya ko matiis ko nga yung more than 30 session. Tsaka ikaw na nga anak yung huling alas ko. Hindi, nagsusugal kayo. Nagsusugal ako. Huling alas na daw ni Mother si Midnight dahil siya ay may tanning na. Kasi alam ko po ito yung meron. Kaso nga lang, Kamusta na kaya si nanay ngayon? halo ito. Kaya nga ako pupunta sa iyo eh. Halo ito. Nakikita nyo kung paano nagtitiwala ang tao sa ganito, no? Kaya, hindi ko sinasabing fake si Midnight Healer, ha? Kaya sana naiintindihan nyo kung bakit nakakabwisit talaga yung mga peking manggagamot. Kasi kung halimbawa pepekein nyo ang ganyang bagay, kayo yung pinanghahawakan ng ng mga hopeless. 'Di ba? Sana naiisip nyo 'yon. Hindi yung gagawin nyo lang 'yan dahil para kumita kayo. 'Di ba? Tandaan nyo, hindi lang pera yung mawawala dun sa dun sa ginagamot nyo, kundi yung pag-asa na ibinigay nyo. Alam niyo yung kaya ko. Dito medyo nag-alala yung pamilya niya kung kakayanin ba ni Mother ang way ng panggagamot ni Midnight dahil na rin sa sitwasyon. Pero porsigido si nanay, kaya tuloy natin. Ang ginagawa ng doktor. Hindi nakagalit sa akin anak. Ay po kayo mabait. Sige, pag kayo kukulam talaga talaga. Wala akong dahilan. Kaya di na ako natanong ng dahilan. Ano tao? Mamaya, Mada, pigit mo muna kaya. Aray! Tubig mo. Pwede akong Aray ko! makasuya. Pwede ba akong makasuya? Aray ko naman! Pwede ba akong makasuya? Pwede akong pakitanggal yung nalagay dito sa tao ito. Pwede ba? Sagot. Aray! Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba akong makasuya? Sagot ng oo. Ayoko sa'yo! Ayaw mo sa akin? Ayaw! Bakit ayaw mo sa akin? Pangit! Pangit ka? Oo! Titigil lang ng tangit tayo, hindi. Ang pangit eh! Ayaw ko sa'yo! Kamag-anak ba ito nasa likod? Pangit ka! Ayaw ko sa'yo! Ayaw! Isa rin yan sa mga mystery sa akin na paano kaya nagkakaroon ng ganyang sapi, no? Kaya sometimes hindi ko masisisi yung tao na nakukonvince talaga sa ganito eh. Kasi kahit ako hindi ko rin alam kung paano na, let's say sabihin na natin na fake, no? Kasi kadalasan yun ang or nag-a-acting. Paano niya nagagawa yan? Every time na may nagpapagamot sa kanya, may mag-a-acting. Kaya isa rin yan sa sa kinakamanghaan ko eh. Pagka nagre-react ako ng mga ginagamot, 'di ba? Kasi ang tagal ko na niyan. Ang tagal ko nang
gustong hanapan ng butas. Pero may mga nakakausap ako, no, na regarding dyan, na doktor. May tawag sila dyan eh. Kaya lang, ayokong ako yung mag-explain. 'Di ba? Gusto ko yung espesyalista mag-explain dito. Narinig ko na yung explanation na yan. Nakausap ko na yan eh. Yung tungkol dyan. Actually, na-lecture na nga yata sa amin yan eh. Nung nasa Fatima pa ako. Yung regarding yan, bakit may mga ganyan. Kaya lang, hindi ko makuha-kuha yung idea. Yung parang ang sinasabi nung professor namin, gusto lang kasi daw nilang maniwala, kaya nila ginagawa yung ganyang bagay. Pero hindi ko ma-explain yun eh. Ako, let's say, halimbawa, kung ako yung may sakit na gusto kong gumaling, let's say, sasaktan mo ko, hindi ako madadala eh. Kahit pasaktan mo ko eh. Na ganyan. Pero mas maganda siguro kung yung maalam sa psychiatric or sa psychology yung mag-explain nito. Pero for now, 'di ba, still unknown pa rin sa akin kung paano nangyayari tong ganitong bagay. Pero bandang huli, magkokomento ako. Pangit mo! Pangit! Pangit! Nakakang ko ba? Pangit! 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 Okay. Wala akong pakialam sa'yo. Pangit! Pagagalingin mo to yun. Mali ko sa'yo. Papatayin kita pagagalingin mo to. Ha? Ay! Gusto ko pa. Ayaw. Papatayin kita pagagalingin mo ito sa nanay. Mali ko. Aray ko. Kasama po kayo? Papatayin kita, tatanggalin mo lahat ng nilagay mo. Bawal po pang hindi kasama ha. Pag di po ka mag-anak, bawal po mag-video ang hindi kasama ha. Bawal po. Papatayin kita, tatanggalin mo lahat ng Privacy po nila yan. Privacy. Susunod, mahihirapan ka lang. Privacy daw nila eh, binroadcast mo lang. Batukan ko to nagbibideo eh. 'Di ba? Ineffective yung sinasabi niyong privacy, binroadcast nyo nga eh. Kasi kung pinayagan kayo mag-video dyan, at payag na ilalabas sa winave na nila yung right nila sa privacy. Pwede siguro yung exclusivity. Hindi yung privacy. Kaya lang, pag nilaban yung exclusivity, magmumukha kayong pera. 'Di ba? Pero hindi privacy yun. Pabura na lang po yan, pabura. Ha? Pwede ako makasuya? Pwede na. Pwede na. Eh, bakit ito kinukulam? Hindi ko alam. Butos lang saya? Ewan ko. Bakit gusto niyo itong patay? Hindi mo na matandaan sa tagal ng panahon, ano? Ano? Aray ko. Sakit ka rin naman eh. Tanggalin na sa ten yan, pagpagin. Tanggalin lahat. Idilatan mo pa ako ng mata mo, kala mo naman nagtawag ako sa'yo. Umikit ka! Pagpagin! Gagaling ito ngayon, ha? Pagot! Opo. Gulat mo pa ako, ha? Gusto ko magulat, pinabanak mo. Pinagmulatan ka na. Ha? Gurada? Opo. Ay, hindi umikit sinasabi ko sa'yo, mauna ka sa hukay. Ha? Ibalik ang pamilya mo. Sabi ko sa'yo. Mga walang ngaya kayo, napakabait ng tao ito. Para pinagin mo. Ha? Bibigyan kita ng isang beses, ha? Ha? Bago ka para sa pamilya mo, matanda ka na. Ha? Ha? Pero kung ako lang tatanungin, kung kaya mo nang patayin yan, dapat patayin mo na yan eh. Kasi pwedeng ulitin niya uli yan eh. Yung pangkukulam. Diba? Hindi ko nakukuha yung yung point na yun eh. Ano yun? Para just in case na lumala yung kalagayan ni nanay, ay pwede mong ipalusot na hindi kasi napatay eh, parang binalik uli eh, di ba? Nay, balik mo. Nay, balik mo na. Balik na. Balik. Ay, gising eh. Ano? Good morning. Kaya ka pa katay mo. Kala ko papatayin mo na ako. Di ba alam? Kala ko papatayin mo na ako. Kaya ka lang mo chilo. Naksak mo na ako.
Nagalit ko siya. Bakit daw? Yun ang problema. Bakit kayo nagpa-doktor ng doktor? Ba't parang sisisihin pa na nagpa-doktor, no? Ba't pa, dapat hindi ganon. Ba't sisisihin pa nagpa-doktor? Parang kasalanan pa ng doktor. Kasi wala po siya kasama sa ano Brazil. Pero feeling ko, men, ito ha, 'di ba? Wala naman sinasabi si nanay na hindi niya alam yung nangyari eh. Kasi wala po siya kasama sa ano Brazil. Kaya nagkatagpo tayo Pwede pala yun, makulam ka na nasa ibang bansa ka. mga 3 years ago. Para mas madali sana. Ang sa pakaramdam niya. Yan. Ito placebo yan. Placebo yan, syempre. Nag-undergo ka ng ano eh. Umaga na siya masakit. Buti na lang mabait kaya. Kung masama ugali ninyo, matagal na kayong patay. Kaya hindi kayo napapatay. Yun po binayad lang, mother. Sa tagal na ng panahon, hindi niya na alam kung sino ka. Dun sa dami na lang ginawa. So, ano pinagalit sa akin? Yun lang hindi ko na ho malalaman. Kaya ko namang hulaan ka ng dahilan. Kaso wag na po, hindi na yun importante. Ang habol natin ngayon, hindi na rin po importante kung sino rin. Wala na rin makapakailan. Wala na namatay na sila. Kasi nga, kung masasabi mo, iimbestigahan kasi neto. There's no way of knowing na malaman kung sino. Ba't hindi importante kung sino? 'Di ba? Kailangan malaman yung kung sino eh. Sometimes no, hindi ko nagigets. Marami talaga siyang butas, men eh. Kahit ako, to be honest, gusto ko maniwala dito eh. Pero maraming nagde-defy ng logic na bakit ako, tinatanong ko, bakit hindi mo agad pinatay? I'm so sure, alam niya kung paano mangulam, uulit-uli yun. Pangalawa, hindi pwede naman kayo sumagot, ano, kung baka alam niyo yung sagot, kung ba't di niya agad pinatay. Pangalawa, bakit mo sisisihin na nagpa-doktor? Di ba? Nasa ibang bansa nga ito. Paano siya makukulam na nasa ibang bansa siya? May nagkakandak ba ng kulam doon? At pangatlo, bakit hindi mo pwedeng sabihin kung sino yung nagpakulam? Di ba? Crucial yun eh. Dahil ayaw mo ba na balikan, just in case may mangyari kay nanay uli, babalikan nila kung sino yon? Pero huwag niyo hilingin na kamatayan nila. Ako lang ang pwede. Hindi ako magagamit ako. Kapwa natin Pilipino. Yun na lang bibigay ko sa inyo. Yes, ma'am. Malamang Pilipino, Tagalog yung sinasabi eh. Huwag nyo lang intindihin, mother, kasi magkakaroon lang kayo ng galit sa puso ninyo. Magkakaroon lang kayo ng doubt ng kung ano. Tawad ko na kung sino Very nagkasama. good. Ano eh, sa akin talaga, parang iniiwas niya eh. Yung mga detalye na yun eh. Iniiwasan na may galit sa puso o iniiwasan mo baka may mapagbintangan. Di ba? Gulat ako. Kasi sabihin ko sa'yo na sabi sa akin ng doktor, umiga na kasi. Ilang vitamin na kayo, in short. Oo, hindi na nga sinabi kung Sa sobrang ano ng doktor eh. Okay. Kung bahala sa inyo, medyo matagal pa ito. Kailan ang birthday niya? December Sakto, 20. tagal pa. Maniwala kayo sa akin. Ano, babalik pa ako sa inyo? Sa balik pa ako? Bumalik kayo hanggat kaya ninyo. Kaya ako umuwi po. Kasi yun sinasabi ko kanina eh. Dinadasal ko sa Panginoon na sana kulam na lang. Buti na lang. Kulam. Kaya nga lang, siguraduhin mong kulam talaga yan at napagaling mo na. 'Di ba? Kasi kung mamaya sasabihin mo yan dahil gusto mo lang ma-feel good si nanay. 'Di ba? Sa totoo lang, ito yung magiging komentaryo ko, no? Sa totoo lang, wala namang resolution ito eh. Yung pagdating mo, Hindi ako naniniwala doon sa taning. Ikaw na ang huling alas ko. Father, sana. Sana ako maging alas. anong sana? Pinagaling mo eh. So, walang kasiguraduhan? Sasabihin mo, sana? Ano yun? Kasi, dapat kung pinagaling mo na yan or napuksa mo na yung
yung kulam dyan o whatever, dapat confident ka na. Anong sana? Tapal pa ako, mother, ha? Pakisama sa inyong mga dalangin si nanay, pakiusapan ama namin lang ang hiling. Bullshit. Pinagaling mo na eh. 'Di ba? Now, ang tanong ko, may follow-up pa dito. Ang hindi natin malalaman kasi dito, men, kung talagang yung ginamot niya ay gumaling. Sige, andun na tayo, no? Himala talaga na may nakakausap siya. Kahit ako hindi ko alam kung paano ko i-debunk yun. Yung may nakakausap siya, then di umano daw, ay hindi alam ni nanay na nagsalita siya, no? Gulat na gulat daw si nanay eh. Pero ang tanong doon, after nung show na yon, talagang napagaling mo? May follow-up ba tayo dyan? Kasi usually, gano'n naman eh. Hindi naman bumabalik yung mga yan eh. Hanggat hindi mo pinapollow up yung mga yan eh. At ito yung nangyayari, no? Halimbawa, magpapagamot yung isang tao. Let's say may cancer, ano? Sinabihan mong may kulam. Pinagaling mo yan. Hindi siya gumaling. Hindi naman nababalik yan eh. Pag hindi ka effective eh. Sa tingin mo ba, parang babalikan ka niya na may warranty na, uy, sabi mo, ano ako gagaling ako, ba't di ako gumaling? Hindi na makakabalik yan eh. Kaya hindi na natin malalaman kung gumaling talaga yon o hindi. yung sa kanya. Yung pinagamot sa kanya. 'Di ba? Meron na bang kasong ganon na naggumaling, na documented? Let's say halimbawa may cancer, ano, diagnosed. Then diagnose sa may papel. Hindi kasi pwede yung ano eh, yung may cancer ka na feeling mo lang may cancer ka. Kailangan nasa papel. 'Di ba? Na-diagnose ka. Meron ng tinatawag na biopsy. Na-determine na positive. Then pinagaling mo, nagpa-test uli, 'di ba? May papel na naman na lalabas uli na biglang na-clear na siya. Dapat malawak dapat ang investigation doon. Dapat hindi siya nagpa-chemotherapy. Ikaw lang talaga yung pinuntahan. Kasi doon natin malalaman kung totoo talaga o hindi eh. Ba't na naman pakikialaman yun? Kailangan. Kasi maraming mga kababayan natin ang umaasa sa ganito. Kailangan malaman natin yung totoo. Yun ang dapat yung maintindihan. Hindi pwede yung ganyan na maraming paasahin na lang na ganyan. Ngayon, kamusta kaya si nanay? Ano ba ang name nito? Wala eh. Wala namang name eh. Sinabi lang, wala name eh. Sabi ganun nung isa. Nagtataka lang ako bakit nakapagsalita pa ng Diyos ko po yung mangkukulam. Anyway, 'di ba? Ngayon, kung naniniwala, go ahead, no? Pero ang sa akin lang, mas maganda sana kung susuriin natin. Dapat, pag mga ganitong bagay, dapat pinapublish din nila yung result eh. Kailan ba, I mean, pagka pinagaling mo ba yan? Dito pa nga lang sa statement na to, after niyang pagalingin, nakalagay dito. Pagaling ka, mother, nariyan ang Diyos, didinig ang ating dalangin. So, hindi ka sure? So, baliwala lang yung ginawa mo na yon? Kasi sasabihin mo, pagaling ka, mother eh. Meaning, hindi pa siya magaling nung umalis siya sa'yo? Diba? Supposed to be dapat may confidence ka. O, hindi ka magsasalita ng sana. Diba? Pwede. Diba? Totoo naman yung sinasabi ko eh. Pero again, kung maniniwala kayo, maniwala po kayo dyan. Choice nyo yun. Diba?
Hindi ko naman kayo pinipigilan na wag maniwala dyan. In fact nga, ako na nga nagsasabi, wag kayo sa akin maniwala. Dyan kayo maniwala. Para wala tayong away. Yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.